Hi everyone, welcome to the In the Stone podcast presented by Cornerstone Entertainment, where your idol stories are written in the stone. I'm your host, Bailey Saakot. So it's a pleasure to be here. It's a privilege to be here. I'm super excited because this is the first episode, the very first of its kind pilot episode. Papakilala ko sa inyo mamaya kung sino yung very special guest natin. But before that, gusto ko muna pasalamatan yung In the Stone podcast team natin, the people behind the camera. So palakpakan naman natin sila. Thank you so much. This wouldn't be possible without their trust, their efforts. It's a collaborative team effort. Maraming salamat sa inyo. So just a short background, briefly, ako na muna dahil mixy lang yung akin. Ako po isang GMA NC sportscaster and also an events host, a talent of CS Entertainment. And for this podcast na naisip po namin gawin is para mahandog sa inyo po na yung mga stories ng mga favorite icons nyo, may they be content creators, artists, singers, performers, actors and actresses, or even the ones behind the scenes like directors, producers, hopefully one day para ihandog sa inyong mga viewers para mas makilala natin yung mga idols natin on a deeper, more intimate level at the same time in a very cozy, casual, and comfortable environment. Welcome to the In the Stone podcast. All right, without further ado, ladies and gents, pakilala na natin sinong very, very special guest natin for our pilot episode. Kilala siya bilang sa kanyang pagko-content create sa mga kanyang characters na si Aunt Julie and Boss Lisa V. Ladies and gentlemen, palapano natin, Makoy Dubs! Hello! Hey, thank you so much, Bailey, for inviting me here. Very starstruck ang host ang ating mga listeners and viewers for you to be here. Thank you for your time. Okay, Thank you. Makoy, first off, kamusta ka? Saan ka galing? How's work? Nako, mabuti. Okay naman. Actually, galing ako ng bahay. But ang daily life ko kasi as content creator, medyo hindi siya routine eh. Parang kasi ang schedule ko since this is my full-time work now. So, okay, gising ako ng 8 or 9, minsan 7. Fixed naman, oo. Pero pinaka-late na yung 9 a.m. And then, gym, papawis lang sa gym, tapos drive ng konti. Then, pag may mga events yan, attend ng events, mga racket, then yun, kain, tulog. So, you've done your content for the day already? Yung This content for today, oo, may in-upload. May sinut na ako din, parang i-upload na lang siya. So, sabi mo nagpapapawis ka. So, nag-workout? Ano yung workout mo? Exercises? Ako, yung workout ko ngayon, more on, papawis. Like, for example, kasi medyo nag-gain ako ng weight, so parang may hinihit akong target na weight, by February for my birthday. Wow! Pero hindi naman ako yung into muscly, but more on siguro Lean. into alam mo, tumatanda na kailangan ng Oo. Magta-31 na ako next year. Walang makalaman natin, mag-31 na. Let's go! Magta-31 na next year, madadagdagan na naman ng 1 year sa age. So, importante that you take care of your health. Yeah. So, how do you juggle all of that? I'm sure, puntahan na natin yung parang how you struggled sa simula. I'm sure you did at the time na sabay-sabay si events. At the same time, you had to still be active. Sabi mo nga, nag-exercise ka. And then, you had to content create. How do you... Kumbaga, how do we balance? Yeah, Nako, alam mo, sa kasi sa work natin as content creator, and like for you, 'di ba, you're doing content online, kita ka din sa TV. Of course, at sa isang araw, meron kang specific na gagawin. Yeah. Importante yung yung binabalance mo siya in a way na yung level of energy na binibigay mo sa isang task, kailangan, kung gusto mo 100% go for it. Yeah. Pero yung iba kasi, kailangan may specific set of energy ka lang na ibibigay. Hindi pwedeng todo 100% sa event A, event B, todo 100%. Depending on the severity of the requirement or yung parang expectation from you. Kasi pag masyado ka namang all out,
madidrain ka naman agad. Before the end of the day, drain ka na, di ba? So, yun yung mahirap. Very technical yung approach mo. So, kasi siguro yung mga viewers and listeners natin, they can't entirely relate dun sa pagbigay ng ano. Kasi yung usual naman na work 9 to 5, you kind of just nakalatag na yung buong energy mo for the day. Yes. Since ito sa work, being in the showbiz industry, Hours, grabe. Showbiz. So may times sa pag content create, you do it lang just to get through the day, and then sa isang event a certain level as well. What else do you do besides events, and may sinushoot ka ba? Okay. So besides sa pagko-content creation, before meron akong podcast with Nikki Morena and with Sho Suzuki. It's called Charot Readings sa Spotify. Oo, but now it's done. Tapos na yung contract namin. So ngayon, more on doing car content videos, or let's say car reviews. Tapos minsan, mga road trip, ganyan. So, kumbaga yung life ko naman right now, since I left Lunch Out Loud, parang ano naman siya, hindi naman siya yung super jam-packed na schedule. But I think it's balanced kasi mas marami rin akong time for myself now. Yun, nabanggit mo yung time for yourself. Ano yung limbangan mo usually? Usually, pag spare time, nagbabike ako sa BGC or Makati. Di lang ako nagpo-post about it. Minsan, I also do road trips, diba? By yourself? By myself, minsan kasama ko yung partner ko. Minsan naman, Jane, papawis, takbo ng konti. Ganon. Kasi, pag napapawisan ka, parang endorphins. Yes, endorphins. Yun. So, of course, I read books, F1 viewing party. Yan, may mga pinupuntahan kaming viewing party sa BGC pag yung race day ay medyo maaga-aga. Diba? Minsan kasi may mga race na 2 a.m. Pag 2 a.m.? Oo, pag South America yung country. Right. So, ang hirap habulin ng time zone. So, yan yung usual kong life right now. Yeah. That's how you balance work and your life, basically. So, with that, kasi na-mention mo yung racing, how did you get into cars? Racing. Baileys, when I was a kid, mahilig ako mag-collect ng mga Tomica, yung mga die-cast, no? So, I remember, I think, as early as 5 years old yan, mahilig ako spoil din, no? Charot. Mahilig ako magpabili. Pag sweldo lang naman, hindi mo lagi. So, I used to collect matchboxes, tsaka yung mga Tomica. And then, dumami yung collection until such time na nagkaroon ako ng brother. Siyempre na nagamit niya na yung mga cars, nawala na yung mga pintura, ganyan, hanggang sa nawala na yung mga ibang collection. So, I guess dun siya nag-start. And also, my dad kasi is a fan of F1. So, I think as early as grade 3, nanonood kami ng F1 sa TV, sa cable. Hindi sa hindi live mahal ng ticket ng live sa sa cable lang. So, I guess, doon nag-start yung passion ko for cars. And, yun, may mga collection ako ng Top Gear. Until now. Ngayon, wala na kasi. Real life cars na yung kinukulit. Hindi naman. Hindi naman real, hindi naman. Kasi mahirap din mag-maintain pag maraming sasakyan, diba? Tsaka magastos. So, I think, proper balance is the key. Yeah. So, yung pag-race, I'm sure there's also training for that. Kasi it's one thing to watch it or to view it. Pero, paano rin yung yung parang, kasi kailangan mo rin, kasi I've seen you also compete. Oo, sa Vios Cup. Yun naman, Baileys, yung autocross challenge sa Vios Cup. Well, before naman we do the actual race, meron naman kaming practice. May official practice naman. So, it's very important na ma-brief din yung drivers para to avoid accidents, to prevent injuries. So, yun, very important yun. I guess malaking tulong din if you have a PlayStation or Xbox na meron kang racing simulator. Sobrang laking tulong niya kasi I remember when I was in high school, mahilig ako maglaro ng Gran Turismo. Though kahit wala pa akong racing sim nun, iba yung console. Parang feeling ko nagda-drive na ako, ganyan. So, yun yung tulong niya.
I guess. Yung console na yun. Yung console, Tapos ngayon, tina-apply mo, nagko-compete ka rin. Oo, ganun. Kaya pwede pala ganun mag-console practice ka lang. Practice ka sa console. So, pag nag-Spider-Man ako sa console, kaya ko na rin mag-swing pa sa building. Pwede, bakit hindi, diba? Pag naglaro ka ng Tekken, tapos meron kang move na gagawin. Halimbawa, gamit mo sino bang Tekken? O si Jin. O kunwari ako si Lily. Wow. Lily? O di kaya Nina. Wow. O diba? Okay, so dahil nabanggit mo yung cars, nakalimutan kita itanong kanina at napag-usapan natin kanina. Just real quick, if yung Big Four, top schools natin sa Pinas, LaSalle, Ateneo, UST, UP, car models nila if they were car models? Wow. Sige. O unahin natin, sige, with UST. With UST? Oo. UST siguro, baka Toyota UST. Toyota? Oo, Toyota. Anong Toyota? Vios? Pwedeng Vios or Toyota in general. Oo. Kasi mga Tomasino, very reliable. Reliable brand. Commercial. Okay, next school. Next school, siguro kung Ateneo, baka ang Ateneo. Siguro Nissan. Nissan? Oo, Nissan. Kasi cool. Cool. Ang aircon ng Nissan malamig. Kasi sa Japanese brands, may pinakamalamig na aircon for me based on experience. Nissan. So they're cool people. Oh, cool people. Cool. Okay. Okay, so UST peeps are reliable. Ateneans are cool. Yeah. UP or LaSalle first? Next. Siguro UP. UP siguro pwedeng i-compare natin ang UP sa Mitsubishi. Okay. Mitsubishi. Kasi parang sila all-arounder. Diba? Ang Mitsubishi kasi para siyang all-around vehicle . Pwedeng pang family, pwedeng pang sports, road trips, ganyan. Parang pag naiisip ko yung Mitsubishi, ang unang pumapasok sa isip ko, adventure or Montero Sport, diba? Parang all-arounder kasi mga taga-UP. So, ang mga taga-UP ay versatile. Yes. Versatile sila. Okay. And lastly, LaSalle yan. LaSalle, siguro Honda. Oo. Bakit? Honda kasi they are very... Well, I think based from mga set of friends na mga taga-DLSU, they're very fast. Fast in a way na fast thinkers. Yes. Quick learners. And Hondas kasi are very fast. And I think they're efficient. Efficient din. Efficient ang LaSalle Yeah. ones. Okay. And knowing Honda, they're efficient. Fuel efficient. Hindi sila dahil outgoing sila. Mga ganun. Pwede ganun din. Pwede ring F-boy din. Classic yun. Pero kasi yung mga Honda ako, tapos nag-LaSalle din ako. So, ngayon ko lang narinig yun na Ngayon mo lang narinig. Naka-Honda ka ba? Na car? So, diba? bakit? Matibay ang Honda. Diba? Reliable. Ano yung kotse na ginagamit? Or yung ngayon? Ngayon, I'm driving a Lexus and a Honda. Lexus and Honda. So, kung Lexus ay isang school, siguro UANP. Wow! Wow! Or UANP ang taas. Di ba? Scream and drive people. Bakit? Baka UANP or maybe CSB. CSB. I don't know. Pwede naman. Oo. Dahil artsy sila. Artsy, tapos edgy. Edgy, the craftsmanship. Kasi yung Lexus, yung craftsmanship ng pagkakagawa sa Lexus, it's very detailed, diba? And parang mga taga-UANP, parang very sophisticated. Oo. Very detailed. Okay, so balikan natin yung characters natin kanina of sophistication, of course. So, let's start with Lisa B. Si Lisa B. Okay. Well, si Lisa B kasi, she is a CEO. Para siyang satirical CEO na very multiverse ang approach niya. In a way na, di ba pagka may boss ka, minsan masyadong maluwag. Yeah. Di ba? Yung parang hindi stricto. So si Lisa B, parang pwede siyang maging strict, pwede rin siyang maging sobrang luwag. Or parang masyado siyang extravagant. Halimbawa, magpapa-VL yan, 60 days paid. Paid na VL, parang gano'n. So, yun. Kasi, kaya ko lang naisip yung character na Lisa B. Kasi coming from my work experience before, nagkaroon ako ng mga boss na
may sobrang lenient, may boss din na sobrang strict. Ayan. So parang nagkaroon lang ako ng inspiration na what if gumawa ako ng character sa social media na boss yung character but pwede din siyang maging satirical. So parang like for example, binili niya yung LRT. O yun, yung mga ganun nga. Super extremes. Super extreme. Yung mga parang out of this world na employee benefits na pwedeng ibigay. Kunwari, pwede ka magpa-rhinoplasty pagka 5 years mo. Yung mga ganung bagay. So, how do you come up with this character? Like, is it just overnight or parang isang beses naisip mo lang na gawin siya? Alam mo, hindi siya ganun kadali. Kasi, to be able to create a character on social media, kailangan mo ng experience. Kailangan mo ng may first-hand experience ka from that person or maybe you're very observant. So, ako as content creator, I'm very observant also. So, halimbawa, yung mga nuances na napapansin mo sa paligid. Halimbawa, nasa loob ka ng coffee shop, tapos meron kang katabing magnanay. And then medyo oobserbahan mo anong pinag-uusapan nila. So, from there kasi, pwede kang makapag-create ng content or magkakaroon ka ng idea ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Yung mga point of view. So, yun, I think it's not overnight, but that's something na dapat pag-iisipan mo din maigi, paano yung atake mo doon, gano'n. Kasi iba rin yung character ni Lisa B Lagi siyang naka-corporate attire, yellow yung wig niya. Gano'n, So, yung mga generic stigmas na nakikita natin on daily, yun yung ginagawa mo ng storya. Content. And yung character ni Lisa B, did you have first-hand experience na ganong boss? Yeah, some type of boss or... Oo, nagkaroon ako ng ganyang boss. I remember sa ad agency na pinagtrabahuan ko before, may ganyan akong boss. As in, pagkapatak ng 5 o'clock, kailangan, yung mga laptop, done na yan. Parang, tara, uwi na tayo. Pagka, halimbawa, nag-OT, sasabihin yan, dadating yan sa desk namin, sasabihin, bakit pa kayo nag-OT? Tama na yan, bukas na yan. Yung mga ganon, di ba? Yung mga ganong moments kasi ma-appreciate mo na parang sometimes, you will feel na, may care tong boss na to sa akin. Yung ganon, di ba? So when you do the Lisa B skits or other kinds of characters, do you plan it out na parang nakalatag siya this day or do you just wake up and you feel like being Lisa B today? Okay. You know, what I've learned, Baileys, sa paggawa ng content, it shouldn't be forced. Ako kasi, hindi kasi ako particular sa metrics I'm not really a numbers person. Di ba as content creator, sometimes you tend to be, shucks, ang baba ng views ko, walang masyado nagko-comment, ganyan. Hindi ako nag-viral today, ganon. Ako, I'm not particular sa mga ganong bagay. I'm really more of the output. Output in a way na, kasi to be honest, yung mga videos ko hindi rin man super aesthetic. Pero I'm more of the yung pag gusto ko lang. So nag-upload lang ako ng video pag gusto ko lang, pag nasa mood lang ako. Hindi naman sinasabi ko na bad mood ako everyday, but pag pilit kasi halata rin pag pilit yung pagkakagawa mo ng video, pagkaka-upload mo. So me, it depends But ako right now, hindi ako masyado nag-anti-Julie, more on Lisa B. Minsan nga, walang Lisa B at all sa isang buwan. Depende. Minsan nga, puro kotse na yung na-upload ko or mga kung ano-anong mga types of videos. But I think at the end of the day, what's really important is yung mag-upload ka ng video based on your interest. Kasi pagka hindi based dun sa interest mo, parang magmumukha siyang unnatural, diba? So the more genuine it is, it's based on how natural you are, how natural you feel. And the mention mo na si Aunt Julie. Yun. Well, si Aunt Julie, pandemic yan Pandemic yan nangyari. You saved a lot of people, me included. Oh, wow. Talaga? Grabe. Sa TikTok kasi yun, diba? Ano ba to? Parang I uploaded a video August 2020, very height of the pandemic, right? We don't know what to do, yung mga ganyang bagay. And then,
I said, okay, I have a pair of earrings na clip-on. Tapos yung hair ko medyo maiksi pa. Tapos ang payat-payat ko din nun. Kasi ano ko nun, parang kinakain ko lang nun lagi kamote. Kamote, mais, tapos nagwo-workout ako. So talagang ang lean-lean nun. Pang ako talagang ganun yung mukha ko. Sabi ko, okay, pwede tong tita character. So nag-upload ako. And then, yun lang, nabanggit ko lang, Auntie Julie. And then, hanggang sa kumalat yung videos, tapos may mga nagdo-do it din sa videos. Yung Auntie Julie character, kaya siya nanganak, it's because of, magpapasko na rin kasi. Di ba pag pata kasi ng September, may mga Christmas decors na. So kaya ganun yung naging atake. But the inspiration of the Auntie Julie is more on the titas, of course. And sa dati kong work, when I was working in the real estate, may mga naging clients ako na auntie, and then the way they talk, medyo konyo, ganon. Minsan sa reunion din ng nanay ko, ayan, pagka may mga titas na pupunta sa restaurant, ganon sila magsalita. So parang nagagaya ko, ganon. So yung time na yun, was that the first ever character or skit na pumatok for you? Nung pandemic? I think ang una kong in-upload sa TikTok, parang branded pa nga eh. Parang, kasi nag-work pa ako nun sa ad agency. So, ang nangyari niyan, ang una kong upload, technically, would be the immigration video, na parang may nginunguya akong bubble gum. Oh, yeah. And then, snap, ganyan. Yeah. Yeah. And then, may mga nag-duet, ganyan. So, I think yun yung unang skit hanggang sa naging cashier ako sa isang drugstore, nabuntis, mga ganyan. So, yung mga skits na yan, you just, pag kailan mo lang talaga feel, gagawin mo siya, tas kuha na akong camera, may naisip ako light bulb moment. Oo, ganon lang, as in cellphone lang. Tapos ang phone ko pa nun, yung iPhone na, yung talagang lumang iPhone, kaya yung hindi pa ganun ka-crisp yung quality video pagka nag-green screen ka. But yeah, I think yung mga eureka moments, yan yung mga magagandang moments na hindi mo dapat pinapalampas kapag gusto mong gumawa ng content. Yeah. You mentioned the ups, of course. Siguro pwede mo rin i-share yung struggles mo being a content creator, being in the showbiz industry, or the mainstream social media platform industry. Ano yung mga hurdles that you had to clear? Yung mga struggles? Nako, alam mo, syempre, hindi rin yan nalalayo sa mainstream sa TV or movie. Diba? Sa social media, marami ka rin matatanggap na bashing, cancel culture. Ako na-experience ko yan lahat. And, alam mo, ang importante dyan, you have to compartmentalize And as long as you know your personal truth, you know what's your side, diba? And you know na ano yung totoong nangyari, yun yung dapat mong panghawakan. Like bashers or bashers, cancel culture. Yun, and I think it's inevitable that something na hindi mo na maaalis sa social media. Pag inalis mo ng social media, definitely walang bashers, walang cancel culture, diba? Walang trolls, diba? But that's part of our ecosystem now. And alam mo, nagbabago na rin yung how we consume content, how we consume entertainment and media. And all we have to do as content creators is be there, diba? Be present and maging responsible din sa mga ina-upload natin. And since you mentioned content creators, the current ones now, yung mga up-and-coming or the ones na sikat na rin ngayon that are making waves or a name for themselves, ano yung piece of advice mo coming from someone? You know, before, it's all bloggers. The bloggers pa nun, tsaka vloggers, diba? Ngayon, meron ng influencer, meron ng content creator. Well, there's a difference, diba? But for me, what I could say sa mga up-and-coming, sa mga aspiring content creators, number one would be create content that tackles within your interest. Kailangan yung gusto mo talaga. If you're into beauty, fashion, upload content na related to beauty and fashion. Number two,
know your audience, 'di ba? You have to know your audience in a way na dapat may makaka-relate sa videos mo, may kumbaga, you're relatable, you are relevant to them. And of course, lastly, choose the platform that you want to be present. Hindi mo kailangan maging present sa lahat ng platforms. Ako ngayon, I left Twitter, I left Twitter, wala na ako doon, but I'm active on Facebook, Instagram. TikTok, not so much. Hindi ako active sa TikTok lately. Parang nag-upload na nga lang ako sa TikTok pag branded eh. Oo, parang I'm kind of strategizing what the pero yun naman ang ko. That's my personal strategy na. And third would be yung platforms. Hindi mo naman kailangan maging present sa lahat ng platforms. Just choose the platforms na gusto mo makikita ka. Kasi per platform iba-iba rin ang audience eh. Yeah. Nowadays, everyone's online. Like it's a fact already. Hindi kagaya 5-10 years ago, may mga ilang pa, wala pang mga TikTok, wala Instagram, or wala pang Reels yung Instagram before. It was mostly posting. Diba? So it was a quieter time in social media. And also a simpler time for comedy. Yeah. So nowadays, mas mahirap bang maging comedic? Okay. Well, right now, ako, I admit, mahirap mag-post ng content na comedy right now kasi knowledge ng people as we grow old, lumalawak. And of course, the younger generation now, mas lumalawak na rin yung nasasakop nila na information and knowledge compared to a millennial like me na when I was a 10-year-old, very limited lang. If you want to know something, just read the encyclopedia, di ba? Pumunta ka ng library. Ngayon, hindi na gano'n. Pumunta ka ng internet, marami ka nalalaman. Yeah, Google is the key. So, may mga certain topics lang na minsan nahihirapan din ako or some stand-up comedians to tap. Kasi baka may ma-offend, baka may matamaan na ganitong entity. So, you really have to be careful now. But yeah, mahirap ngayon. And I think sa lahat ng genre, kahit sa movie or TV, comedy ang pinakamahirap gawin. Drama, madaling gawin yan di ba? Drama, iyak, ganyan. Pero yung comedy, mahirap. Kasi ang comedy, marami ring layers yan Diba? So, it's one thing to see it. Like, ako, I could say na yun nga, parang grabe na yung mundo ngayon. Everyone's really aware, it's the right term. Sensitive probably also, but at the same time, it's one thing to be in it. Like, ikaw, you're really there to create stories or skits, and ito talaga yung work mo. So, ano yung stand mo bilang someone that is a part of that? Hindi lang yung kagaya namin spectator sa comedy world. Grabe naman yung spectator. Well, ako, masasabi ko dyan, ang comedy, marami siyang layers or marami siyang departments, di ba? If it's for you, it's for you. Very simple. If you don't like what you see, just block. Objective. Yeah, just follow. Ganun lang yun Ganun lang kasimple Well, in reality, sometimes hindi naman din ganun yung nangyayari, no? Parang, minsan pag ayaw mo nung nakikita mo, magko-comment ka pa, di ba? Parang, ano ba naman tong video na to? Ganyan. Edi, wala rin, di ba? Kung nag-unfollow ka lang or block, tapos ang laban, di ba? Di mo na ako makikita sa social media. Ganun lang kasimple. And, alam mo, sobrang ikli lang ng life natin. Yeah. So, parang we don't want any, drama. Yeah, in life, no? So, very simple lang. Gusto kita tanungin dun sa moving forward, of course, goals natin, etc. Pero na-mention mo yung relationships Relationship. So, parang gusto namin lahat malaman. Okay. Kamusta yung, how do I say this? The relationship, love life, romantic relationship. Okay. Actually, okay naman. We're very stable. We're very romantically stable. We're going 5 years. 5 years? Yeah, but very private ang aming relationship. Yes. Because the person is of course very private. And we want to keep it low-key rin. And I think for me, I want to keep it that way. Ako rin kasi low-key rin ako Ayoko rin na, di ba yung
parang every purchase you have to, hindi, parang I want to keep it down, di ba? Para lang din yung eyes ng tao, hindi masyado nakatingin sa akin. Yeah. As an introvert. I was gonna say, now that I think about it, it's almost ironic how content creator ka nga, but hindi naman lahat ng content creators are extroverts or parang really sharers in life. Because parang ikaw, you're a very private person. That's the common knowledge, di ba? Pagka comedian ka, extrovert ka, outgoing. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Actually, marami akong kakilala na content creator na comedy ang content. Pag na-meet mo in person, talagang very timid. Oo, parang kalmado lang, ganon. Ako ganon din ako. Parang iba ako sa personal, iba rin ako sa social media. Yeah. Oh. So that's why you create characters and skits kasi ayaw mo rin somehow i-share yung... Yes, because that's my fantasy. Fantasy ko yun eh. Oo. It's nice to create characters like that, di ba? Parang, today uncle ako. Bukas tita ako. Di ba? Okay lang. It's a show of creativity then to keep you on your toes. Yun yung perspective ko. Like, these guys, like, sobrang creative nila and sobrang quick and sharp ka dapat na pag may naisip ka, ilalabas mo, deliver mo. Oh, you have to be quick, sharp, and of course, kumaga yung response mo mabilis. Yeah. But I don't think you mentioned how you're also a teacher before. Oo, teacher ako before sa Letran, but now I left the teaching profession kasi parang I'm really setting goals for myself for 2024, for 2025, parang ganyan. Kumbaga, setting priorities. Though, syempre, naging priority ko ang teaching, pero, kumbaga, I believe kasi sa existence natin as humans, we have chapters na kailangan parang ganyan yan eh. Chapter 1, eto ka. Chapter 2, eto ka. Kailangan mo talaga. Kailangan mo pagdaanan. So you mentioned the 2024 goals. Ano yung mga long-term goals? Or? Ako, I just want to sustain my content creation career, but at the same time, gusto ko din makita sa TV, gusto ko magkaroon ng horror movie. Fantasy ko yan eh, yung maging cast ako sa horror movie. Yung baklang hinahabol ng na may kutsilyo. So, comedy. Fantasy ko yan. Kaya nga, sabi ko nga, sana magkaroon ng time na makagawa ang Pilipinas na parang scary movie type or disaster movie type na parody, pero comedy, pero horror. Kasi parang wala pa yata eh. Parang I want to be Regina Hall. Regina Hall. Oo, gano'n. Ako si Brenda Meeks yan. So, gusto ko yan. So, stick with the content creating. So, stay consistent and be professional in the craft. Pero you want to expand in the show business, yes, artist. And in our universe, you have to be diba? You have to be omnipresent, diba? You should be seen on social media, nakikita ka rin sa TV, kikita ka sa movie, nakikita ka sa podcast, napapakinggan ka sa events, nakikita ka. Kailangan ganun eh. Yeah. Diba? Para 360 package. Yeah. Ganun na nga ngayon, you have to be present everywhere so that you're relatable. And that, kasi sa atin, hindi na enough na social media ka lang. Hindi rin enough na TV lang din. So ngayon, sa 2024, besides being on showbiz, besides being on... Do you have some personal goals na hindi work-related? Okay. Siguro ako for the upcoming 3 years, I want to stay physically fit and healthy. Meron din akong goal na magkaroon na ng sariling house and makapagpatayo ng isang auto business. So, yan yung mga in the pipeline na minamanifest natin, dream natin, and pinagpipray natin na sana mangyari. So, grabe, magbibuild ka ng house, tapos gagawa ka ng... Pero ngayon pa lang may waves na... Pero naman, kumbaga, kailangan lang consistent ka rin when it comes to your income stream, diba, to make it happen. Oo. Mamaya, diba, kasi our job is not stable. Content creation is not. So, kailangan you have to be very consistent. What was because there's a thin line that you have to cross
when you say to yourself na, ito na yung gagawin kong work, I'm gonna quit the 9 to 5s, or kung may negosyo ka man noon, pero I'm gonna stick with content creation. Ano yung leap of faith that you took that time? What was your thought process? Okay. Wait, thank you for bringing that up kasi I remember in 2020, nagtatrabaho pa ako sa opisina. 9 to 5, minsan nga 9 to 10 p.m. Talagang sabi ko, oh my God, kaya na ba? Kasi kinumpit ko yung renta ko, kinumpit yung monthly ko. Yeah, big step. Yung bills ko, kaya ba kung iiwan ko tong trabaho ko? Nung kinumpit ko, sabi ko, kaya kong mabuhay ng 2 buwan. 2 buwan lang? 2 buwan. As in, tiwala lang sa sarili. Oo, as in, tiwala lang sa sarili talaga. Buhay ako ng 2 months. Sabi ko, okay, may pambayad ako ng renta kasi umalis ako ng February. May March and April ako. Kaya ang ginawa ko nung March and April, puro ko upload, no? Upload ako ng upload, no? Hanggang sa pagka nakakatanggap na ako ng paycheck, okay, sige, buhay ako ng another 1 month. Buhay ulit ako ng 3 months. And hanggang sa sabi ko, okay, I need to go. I need to leave my corporate job. So yun yung pinaka-big step mo that time. Well, you didn't have any anxiety naman? Or... Meron. May anxiety ako nun, Bailey. How did you deal with it? Or what type of anxiety? As in hihinga ka lang ng malalim. Yeah. Tapos sabihin mo lang na, okay, may sisweldo ako. May magbabayad na brand. may gano'n. But, hindi lahat sa atin may ganong type of leap of faith. Kaya, pag dumating ka sa ganong moment, magtiwala ka lang sa sarili mo. But tiwala sa sarili is not just enough. Kailangan gumawa ka rin, di ba? Kailangan may action. True, oo. So, tiwala sa sarili, action, and you take the risk. That's right, di ba? And after taking the risk, you have to stick to your timeline. Okay, ano ba yung next mong gustong mangyari for the next 3 months? Yeah. So ako, ang tip ko for you and for your viewers, when you are planning something, stick to the plan na yung good for 3 months, tapos meron kang 6 months and yung pang total year. Para hindi ka madi-disappoint pag hindi nangyayari. Right. Oo. Kailangan short term and long term. Yeah, short term and long term lang. Para hindi ka rin pressured. Yeah. Grabe. So, ang dami mo palang work na napagdaran. Yung real estate, ad agency. Naging personal assistant pa ako. Hindi pala, editorial assistant. Yeah. And then, biglang yung 2020 ng pandemic, trip lang talaga yun. Trip lang yun. Actually, kahit naman yung McCoy Dubs na dub videos, trip lang yun eh. Trip lang talaga. Trip lang talaga. Hindi ko pinapangarap maging content creator. I really wanted to be a news anchor. Kaya ako nag-com arts nung college. Wow. I really want to be a Karen Davila. Or a Jessica So. So, nag-com arts ka before yung college. And then, kasi, yun nga, syempre kailangan mo rin gumawa ng certain route to being one. Did you try to do that yung una? O yung parang post-college, naisip ko muna ng way of earning. Okay. What happened kasi, Baileys, after graduation, hindi kasi ako graduate on time. So, bumagsak ako sa Spanish. And my dad was mad and he told me, no, I won't pay for your tuition fee. Ikaw ang magbayad niyan, maghanap ka ng trabaho. So, nag-apply ako. Nag-apply na ako agad. So, nag-working student ako for 4 months. And, tinanggap ko yung editorial assistant job. And then, parang along the way, pang 6th month ko sa trabaho, nag-apply ako sa ABS as writer. Writer sa TV Patrol ba yun? Hindi ako pumasa. Even in IMA, hindi ako pumapasa eh. Sabi ko, bakit kaya ganun? Baka hindi ako pang TV talaga. So, sabi ko, hindi, sige, sa publishing ako. And then after that, nag-real estate ako kasi gusto ko masubukan yung sales. So, namimigay ako ng flyer before. Sa Glorieta, sa Greenbelt, sa Suwari. Yeah. Hinahabol ko yung kliyente, ganyan ko. And then, so, hindi pa namamansin, no? Ganun talaga. That's normal. Part of the work. Kaya ako, pagka may mga nag-aabot ng flyer sa akin, kahit alam kong wala akong 10 milyon para bumili ng condo, hiningitian ko. Sabihin mo, no, thank you. Talagang just courtesy.
Kasi napagdaanan ko yun eh. Yung pag may kliyente kang prospect client, abutan mo ng flyer tapos wala man lang reaction, masakit yun. Masakit yun. Well, hindi man pero syempre parang ano ba naman yun? Naka-quote and tie pa ako, hindi ako papansinin, di ba? So, that's normal. Kaya pagka may nag-aabot ng flyer sa akin, talagang hiningitian ko lang. Kasi binabalik mo lang din yun. Oo, kumbaga reciprocation is the key. Oo. So yun, and then I let go of the news anchor dream nung nasa agency na ako, nung nasa advertising na ako. And that time, your goal was? My goal was to just earn money, pay the rent, tapos maging executive creative director ng isang ad agency. The pandemic happened. Diba? Tapos napunta ako sa Cornerstone and then yan na. Okay. Si Kay Brosas ang may kasalanan ng lahat ng ito actually. Kaya malaki rin ng ko kay Brosas ang pasasalamat. So now nag-180 yung world natin ng pandemic. Ngayon parang nag-180 ulit kasi content creator ka na ulit and then somehow you're in the industry again but not as a writer, supposedly or anything. So ngayon ba feasible pa rin for you or possible pa rin maging news anchor? Do we want to try? Alam mo, parang medyo nilet go ko na yung dream of becoming a news anchor. Siguro morning show host. Baka gusto mong itry. Diba? Morning show host. Baileys, kamusta nga presyo ng palengke ngayon? Ang mga gulay dito sa Nepa Q-Mart. Mumura ngayon. Nilet go ko na. Pero kung host morning show variety, okay lang. Yeah. Open naman ang doors natin. Pero medyo mahirap lang magpunta sa journalist route kasi content creator ka na eh. Kumbaga yung integrity mo as... No, yeah. Kung walang pag sinabi kong magtataas ang gasolina bukas, baka walang maniwala sa akin. Kasi mahirap yung talent tapos behind the scenes ka rin na producer ka or writer ka or kailangan kailangan you have that kind of integrity, 'di ba? So yung mga bigay na natin yun sa talagang mga journalists. Totoo showbiz news, ayo. Showbiz news? Paano showbiz news? Showbiz news like ano ba dati yung news? Yung mga host ng showbiz. Yes. Yung parang The Buzz ganon. Or yung parang ginagawa ni Miss Gretchen Pulido. Pwede naman. Oo, pwede naman din. Oo. Pwede ba ako sa gano'n? Nag-migrate na. Kasi bakit news anchor? News anchor yung mga Oo, di ba? Yung extremes talaga, di ba? Police report, on. Well, kung showbiz, parang pwede kong i-explore. Pero parang mas gusto ko yung morning show vibe. Lighter kasi sa morning. And syempre, morning is the start of your day. Kailangan you give good vibes to your audience. Hindi pa pwedeng diba? Bad news, diba? So, prime time news. Prime time news. Morning news lang. Morning news tayo. Morning news. Sports, hindi naman ako into contact sports. Pero kung motorsports, baka pwedeng i-explore, diba? Malay mo, maging racer ka sa Vios. Uy, diba? Racer. Or commentator ka sa Vios ka. We'll never know. Aralin natin yan. Yeah. So, the opportunities are endless. Yeah. As long as you manifest for it. Yeah. But, I can see it, news anchor, because initially ako rin, I wanted to be something that planado na rin for all these years. I wanted to be this. Yeah. And then dito rin tayo napunta. So ngayon naman, you have more control of your life and then you kind of know what you want to do already. 2024 is coming and the year is about to end. Ano yung short-term goals mo muna? Because you've already shared long-term ones. Yes. Siguro short-term goals, of course, maintain good health. That's very important to me. Maintain good relationships sa family and sa work. What we're doing, this is a good relationship. And of course, consistency sa projects, ganun, consistency lang din sa content creation. That's my short-term goals. So I think the best way for you to keep going or to be consistent is if nababalanse mo yung work mo and yung time mo for yourself and your family. Okay, so lastly, ano naman yung piece of advice mo sa Gen Z, like in general? Sa Gen Z? Parang you've given advice as a millennial. Ngayon parang as we all age,
parang it just the industry just gets tighter and tighter, and somehow the mindsets just gets smaller and closer. Siguro sa Gen Z, ang masasabi ko lang, kalma. Kalma lang, guys. Wag masyadong extreme, wag masyadong balance lang. Kasi ako millennial ako so naabutan ko ang analog, naabutan ko ang Friendster, ang Multiply, ang MySpace, hanggang sa tumawid tayo sa Facebook, Twitter, and And I've seen how these people react on some may 'di ba, may masyadong minsan sakto lang. Pero sa Gen Z, kasi may mga kapatid akong Gen Z, and sometimes when we eat together, parang napapansin ko, kuya kuya yung ko, kuya yung sa school ko, kuya paano kayo? Wait lang, isa-isa lang. Okay, masyado ka kasing nagbababasa sa What do you think yung dentition lesson nowadays? I think, wala namang perfect generation para sa akin. Kasi iba rin mag-isip ang parents natin ng mga boomers. Iba rin ang mga Gen X, iba rin mag-isip. 'Di ba? Iba yung perception nila sa mga bagay-bagay. Ang millennials naman, iba rin. 'Di ba? Yung work culture nila, iba. Parang ang millennial, meron tayong you only live once rule, 'di ba? Na parang you have to experience everything. Ang Gen Z naman more on mas may care na sila. Parang, don't buy plastics kasi that's not good for the environment. 'Di ba? May ganun ng 'di ba? I take care of my mental health now. Ganyan. Ang millennial noon, kami, parang work lang, 'di ba? Magtrabaho lang tayo kasi sisweldo tayo. Pag nakapagsweldo tayo, kakain tayo ng masarap. Ganun lang. Pero ang Gen Z, iba they're really parang it's not vibing anymore. I think I need to resign. It's not giving the vibe that I want. Like yung kapatid ko, yung sister ko, sabi niya, how old are you? She's 15. Sabi niya, kuya, you know what, yung school ko, parang it's not giving the safe space that I need. Sabi ko, what do you mean the safe space that you need? Parang yung barkada ko kasi naka-close ko nung grade 6, lumipat na siya sabi ko, sis, masyado kang nag-overthink, no? Sabi niya, kuya, am I overthinking? Ko, yes. Kasi, so parang ganun lang. Kalmahan po natin. Wag po tayo masyadong, basta yun, kalma lang. Yeah. So, kalma lang tayo, ating mga Gen Z. Gen Z, kasi pag masyado kang nag-overthink, ikaw ang masistress. Yeah. Diba? Yeah. So, sorry, I wanted to bring these types of topics kasi yung mga stand ng kagaya nyo that are in the mainstream platforms on TV and social media, hindi na share yung mga ganitong stand and struggles. Yeah. And I think the struggle also here, Baileys, is that at the end of the day, you don't need to know everything. Just yung kaya mo lang i-absorb yun lang. You don't need to have a stand on everything. It's true. Diba? Kailangan yung alam mo lang, yung may certain knowledge ka about the issue, tsaka ka lang magsasalita. Yun lang. Hindi mo kailangan may lagi kang sasabihin. Okay, with that being said, Makoy Dubs, itataga ko sa bato. Itataga ko sa bato na magkaka-horror movie ako. Yun, walang mga natin, ladies and gentlemen. Woo! Yeah, gaganin ako. Sapa. Yeah, mahirap yung horror movie gawin daw, pero mag-workshop tayo. Workshop tayo, diba? The world is your oyster, ladies and gentlemen. Aunt Julie, Lisa B, everything in between. Makoy Dubs, thank you so much for your time. And if you have anything to promote, your parting words. Okay. Ako, gusto ko lang, bago kayo lumiko, sana, mag-signal light kayo. Para alam namin kung saan kayo pupunta, sa kaliwa o sa kanan. Yun lang. And follow me at Makoy Dubs. That's all. Thank you so much. This has been In the Stone, the very first episode with Makoy Dubs. My name is Baileys Akot, and for the rest of the ITS team, we'll see you in the next one. Thank you.